Samantala, malaki ang naging papel ng Kongreso para mabuo ang ating konstitusyon. Mula noong itatag ito, saksi ang mga mambabatas sa iba't ibang pagbabago. Balikan natin ang kasaysayan ng Kongreso sa ulat ni Xiao Chua. 105 years ago, May 20, 1909, inilagak ang batong panulok cornerstone, ang unang bato sa lugar kung saan itatayo ang magiging Kongreso ng Pilipinas o yung tinatawag na Legislative Building. Ang mga talumpati noong araw na iyon ay ibinigay ni Assemblyman Pedro, Speaker Sergio Osmeña at ni Acting Governor General William Cameron Forbes. Ang disenyo na magiging gusali ng Kongreso ay batay sa aklatang dinisenyo Harrington Doane, ang Amerikanong consulting architect ng Bureau of Public Works at ng kanyang assistant na si Antonio Toledo. Sa laki ng proyekto, 1918 pa lamang ito sinimulang itayo. Ngunit, sa kakulangan ng pondo, ilang beses na binbin ang pagpapatayo hanggang rebisahin ni Arkitekto Juan Arellano ang plano at sa wakas ay pinasinayaan ang nakatayong gusali, July 16, 1926. Ang kabuang halaga, 4 na milyong piso. Malaki na ito noon. Ang gusali ay nasa estilong neoclassical ng Greek and Roman Revival na kinahiligan ng mga Amerikano at makikita sa kanilang gusaling White House, Kapitolyo at iba pa sa Washington, D.C. Sa taas noon ng harapan, may 4 na haligi at triangular pediment ay ang mga statwa na kumakatawan kay Luzon, Visayas, Mindanao, Law and Learning, Commerce and Agriculture, Maborloloy. Sa unang tingin, 3 palapag lamang ang gusali, ngunit nakataas lamang ang driveway patungong ikalawang palapag naging luklukan ng House of Representatives. Ang ikatlo at ika-4 na palapag ay ang Senado ng Pilipinas. Kaya tinawag ito na Upper House habang ang House of Representatives ang Lower House. Ngayon, sa kabila ng pagkakaroon na ng 2 gusali, ang Kamara ng mga Kongreso, nag-stick ang katawagang ito sa kapulungan. Sa kapulungan ng Senado noon, naroon sa ibabaw nila ang mga statwa ng mga bayani at mambabatas sa kasaysayan ng daigdig, simbolikal na paalala ng bigat at karangalan ng kanilang opisina. Ang unang palapag ay inukupa ng National Library. Sa harapang flagpole nito noong November 15, 1935, nanumpa si Pangulong Manuel Luis Quezon bilang unang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas. Nawasak ng todo nung Battle for the Liberation of Manila noong 1945 at muling itinayo nang wala na ang mga borloloy. Dito ginanap noon ang State of the Nation address ng mga Pangulo, pati na rin yung rally ng SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos nung binato siya ng mga bato noong January 26, 1970. First quarter storm. Nang ipasara niya ang Kongreso nung iproklama ang Batas Militar noong 1972, ginawa itong Executive House ng Premier Ministro, Sandigan Bayan, Tanod Bayan o ang Ombudsman at ng National Museum. Nalagay pa sa likod ng 50 pesos na perang papel. Bago umalis ang Senado dito noong 1996, isa sa huling makasaysayang ginawa nila dito ay ang pagbasura sa ekstensyon ng RTUS Basis Agreement noong 1989. Noong 2007, matapos ang mahabang renovasyon, muli itong binuksan bilang National Art Gallery, ang una sa 3 gusali ng National Museum of the Philippines, kung saan makikita natin ang pinakamalaki at pinakamahalagang obra ni Juan Luna, ang Spoliarium. Patuloy ang gusali sa paggawa ng kasaysayan. Puntahan naman natin ito. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan.